Mainit laban sa kalmado na ulo. Noong unang panahon, sa maningning na kaharian ng Suniska, may isang prinsesang parehong kahanga-hanga at matapang. Ang pangalan niya ay Pyra, isang batang isinilang mula sa pag-asa at pananabik ngunit tila isang kabalintunaan sa kanyang sarili. Matapos ang mahabang taon ng paghihintay, pinagpala sina Haring Ignis at Reyna Radiana ng isang anak na kasing ganda ng araw. Ngunit kasabay ang kanyang kagandahan ay isang mainit na pag-uugali, mas matindi pa sa init ng tag-araw. Pyra, hindi isang digmaan ang matuto kang maging mabait at mahinahon. Kabaitan? Aba, yan ay isang kahinaan, Ina. Mas gugustuhin kong gamitin ang katotohanan, matalim at walang kontrol tulad ng apoy. Bagamat mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, nag-aalala sila sa kanyang matinding pag-aalboroto. Ano ito? Tuyot ang tinapay at matabang ang palaman? Gusto mo ba akong mapahiya? Paumanhin, prinsesa. Gagawin ko ulit ito agad. Dapat lang. At ngayon, siguraduhin mong ito ay perpekto. Umunlad ang kaharian ng Suniska. Isang lupiin ng kasaganaan at walang katapusang pagdiriwang. Ngunit palaging nag-iingat ang mga tagalingkod sa paligid ni Prinsesa Pyra. Nanginginig ang mga maharlika at kahit ang pinakamahusay na kabalyero ay hindi nangangahas na pukawin ang kanyang galit. Ang mga rosas sa palamuti ay mali ang kulay. Ang sabi ko, matingkad na pula, hindi burgundy. Prinsesa, paumanhin po. Kami ay... Tama ng mga palusot. Ayusin ito, ngayon din. Mula sa pinakamalaking okasyon hanggang sa pinakamaliit na detalye, walang nakakaligtas sa mapanuring mata at matinding galit ni Prinsesa Pyra. Ano ito? Mahirap bang ayusin ng tama ang tray? Paumanhin, prinsesa. Aayusin ko ito kaagad. Hindi! Magsimula ulit. Lahat ng ito. Hindi ko hahayaang masira ang handaan dahil sa kapabayaan. Isang maliit na pagkakamali, gaano man kaliit, ay maaring magdulot ng matinding pagkadismaya kay Pyra. Tabingi ang bandirang yan. Alisin at ayusin itong muli. Opo, prinsesa. Wala ba kayong mga mata? Mahirap ba para sa inyo na ayusin ang lahat? Dahil sa kanyang mataas na pamantayan at mabilis na init ng ulo, kahit ang kanyang pinakamalapit na kakampi ay palaging nag-iingat sa kanyang harapan. Prinsesa Pyra, walang kapantay ang iyong kagandahan. Maaari mo ba akong pagbigyan ng isang siyaw? Pinagpala ang kaharian na magkaroon ng isang hiyas na kasing ningning mo. Isang hiyas? Ako ba'y isang palamuti na hahangaan mula sa malayo? Hindi, prinsesa. Wala akong ibig sabihin na masama. Kung gayon, piliin mo na mabuti ang iyong mga salita sa susunod. Mabuti ang kanyang hangarin, ngunit binubulag siya ng kanyang galit. Umunlad ang ating kaharian, ngunit ang mga pinakamalapit sa kanya ay namumuhay sa takot. Paano siya mamumuno kung lalamunin siya ng kanyang matinding apoy? Upang masigurado ang magandang kinabukasan ng kanilang anak, nagdaos sina Haring Ignis at Reyna Radiana ng isang ingranding pangdiriwang at nag-anyaya ng mga manliligaw mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tumating ang mga prinsipe at maharlika mula sa malalayong lupain, sabik na makamit ang kamay na makinang ng Prinsesa Pyra. Prinsesa Pyra, ang iyong kasuotan nagkasindilag ng bukang liwayway. Ibig mong sabihin, ang natitirang bahagi ko ay hindi kasindilag? Maaari ba kitang yayain sa isang pamamasyal sa hardin, prinsesa? Mamasyal? Iniisip mo bang wala akong mahalagang gawain? Mayroon na akong 10,000 hakbang ngayong araw. Salamat na lang.
Prinsesa Pyra, iniaalay ko sa iyo ang aking tagumpay bilang pagbubugay sa iyong walang katulad na kagandahan. Ito na ba ang pinakamahusay mong nagawa? Ang ungkit ay hindi pantay at ang mga gilid ay magagaspang. Prinsesa, ito ay isang munting handog lamang. Isang karaniwang handog? Iniisip mo bang tatanggapin ko ang isang bagay na walang saysay? Mahal na kamahalan, marahil hindi lamang kasal ang tanging landas para kay Prinsesa Pyra. Hayaan natin siyang magtuon sa kanyang tungkulin at pagunlad. May paraan ng panahon upang ipakita ang tunay na landas. Marahil tama ka, Maximor. Ang piliting magtagpo ang mga bituin ay bihirang magdala ng kapayapaan. Kung gayon, maghintay tayo. Ngunit hangad ko lamang na matagpuan niya ang kaligayahang nararapat sa kanya. Napakatalino niya, Agnes. Malakas, maganda. Ngunit ang kanyang matinding ugali ang nagpapalayo sa lahat. Hindi lamang ang hinaharap ng kanilang anak ang kanilang kinakatakutan, kundi pati ang kanyang puso na tila nakatadhana na magliyab ng hindi kailanmang nakakaranas ng tunay na pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan mula sa hindi matagumpay ng magdiriwang ng mga manliligaw ng Suniska, dumating ang isang paanyaya mula sa Riverbend, isang payapang kaharian na pinamumunuan ng mahinahon at matalinong Haring Alder. Ito ay maaaring isang magandang pagkakataon, Agnes. Ipadala natin si Pyra. Marahil ay matututo siya mula sa mga karunungan ng biyaya ni Haring Alder. Ganito lang ba ang inyong pagsalubong? Walang trompeta? Walang pulang karpet? Mula nang dumating siya, naantala ang katahimikan sa palasyo ng Riverbend dahil sa kanyang naglalagablab na presensya. Mas maliit ang kwartong ito kaysa sa aking silid-bihisan. Talaga bang inaasahan ninyong dito ako titira? Ito po ang pinakamagandang silid para sa panauhing Prinsesa Pyra. Pinakamaganda? Isa itong insulto. Ayusin ito o pupunta ako at sasabihin ko ito sa inyong hari. Sanay sa kabaitan ni Haring Alder, nagulat ang mga tauhan ng Riverbend sa matataas na kahilingan at matatalas na salita ni Pyra. Mukhang nagdala ng apoy si Prinsesa Pyra sa ating mainhin na tubig. Marahil ay oras na upang makilala ko siya. Prinsesa Pyra, narinig kong may ilang alalahanin ka. Maaari ba kitang samahan sa pagtsatsaa? Tsaa? Kasama ako? Siyempre, pinapahalagan ko ang iyong pananaw. Ang mahinahong kilos ni Haring Alder ay nagbigay alinlangan kay Pyra. Sa unang pagkakataon, napigilan niyang agad na sumiklab ang kanyang galit. Masyadong maliit ang itablado para sa tagapalabas. Mukhang pagkaraniwan. Hindi ba dapat ipinagdiriwang ang piyesta ng kadakilaan? Isang kawili-wiling pananaw. Sabihin mo sa akin, Prinsesa, ano ang iyong mungkahi upang ito ay mapaganda? Mas malaki, syempre. Mas malawak, mas mataas. Marahil may gintong kortina at mga haligi. Isang bagay na talagang kapansin-pansin. Tunay ngang makakatawag pansin ang gintong kortina. Ngunit hindi ba't maaaring matakpan ng isang napakagandang entamblado ang mismong pagtatanggal na nilalayon nitong ipakita? Hindi ko yun naisip. Marahil, tama ka. Minsan, Prinsesa, mas maraming sinasabi ang pagiging payak. Ang iyong hardin ay kaaya-aya. Ngunit kulang ito sa karangyaan ng Suniska. Walang matatayog na fountain o gitong eskultura. Ang lahat dito ay tila tahimik. Ang katahimikan ay madalas na hindi nauunawaan. Maraming nag-aakala na ito'y mahina o walang halaga. Ngunit sa katahimikan natin natatagpuan ang tunay na balanse. Ang batong ito ay hindi hinubog ng puwersa, kundi ng patuloy at banayad na agos ng tubig. Ang tahimik na lakas ng ilog ang nagpapalambot kahit sa pinakamatigas na bato. Ngunit hindi ba't ang lakas ay nasa kapangyarihan sa kakayahang mang-akit ng pansin at hubugin ang mundo ayon sa iyong kagustuhan?
May puwang ang kapangyarihan, prinsesa. Ngunit ang tunay na pagkakasundo ay nasa pag-alam kung kailan ito gagamitin at kailan ito hahayaan. Balanse. Aking kamahalan. Papasensya na po. Patawad, hindi ko po sinasadya. Walang problema. Nangyayari talaga ang ganito. Huminga ka ng malalim. Sabaw lang ito. Sabaw lang ito. Madaling hayaan ang isang sandali ng pagkadismaya upang takpan ng mas malaking larawan. Ang pasensya, prinsesa, ay maaaring ang pinakadakilang lakas. Sa loob ng 3 araw, ang tiyaga at matalinong kilos ni Haring Alder ay nagsimulang magkaroon ng epekto kay Pyra. Hindi siya katulad ng sino man na aking nakilala, ina. Pakiramdam ko, gusto ko na siya. Talagang nag-iwan si Haring Alder ng matinding impresyon sa'yo, hindi ba? Kung si Alder ang nagdulot ng paghanga kay Pyra, marahil ay may dapat pang tuklasin. Ang isang alyansa sa Riverbend ay magpapalakas sa ating kaharian. Isang alok ng kasal kung gayon? Sige, ipadala natin ang ating mga sugo sa Riverbend. Pakiabot ang aking pasasalamat kina Haring Ignis at Reyna Radiana. Kamangha-mangha si Prinsesa Pyra. Ngunit hindi naaayon sa aking hinahanap ang kanyang ugali bilang isang kabiyak. Kailangan kong tumanggi. Habang binabasa ni Pyra ang mga salita ni Alder sa unang pagkakataon, hinarap niya ang isang pagtatangging hindi niya kayang baliwalain. Tinanggihan niya ako. Nagulat at napahiya, unti-unting naisip ni Pyra ang kanyang mga kilos sa ibang pananaw. Ako ba ay naging... ganito ka walang pakiramdam at bulag? Kasabay ng pagsikat ng araw, nagsimula rin ang pagtubos ni Pyra. Sinong mag-aakalang mas mainit pang kusina kaysa sa disyerto, mas lalo akong humanga sa inyong ginagawa. Lumapit si Pyra sa isang batang taga-silbi na minsan niyang sinigawan. Kailangan kong humingi ng tawad. Mali ako sa paraan ng aking pagsasalita. Wala kang ginawa kundi maglingkod ng may kagandahang loob. Hindi ako naging patas sa inyong lahat. Ang aking galit ay wala sa lugar at lubos akong nagsisisi kung paano ko kayo trinato. Pakiusap, tanggapin niyo ito. Salamat! Isa itong munting tanda ng aking pasasalamat. Ang inyong pagsisikap ang nagpapanatili ng ningning ng Saniska. Buong tapang na hinarap ni Prinsesa Pyra ang kanyang mga pagkakamali at sinumula ng pagbabago. Ang takot ay napalitan ng kabaitan. At sa paglipas ng panahon, ang dating pagkamuhi ay naging paghanga. Kumalat ang balita ng pagbabago ni Pyra sa malayong lupain, hanggang sa marating nito ang tahimik na palasyo ng Riverbend. Makalipas ang ilang buwan, nagdaos ang Suniska ng isang pagtitipong pangdiplomasya na dinaluhan ni Haring Alder. Matingkad ang pagbabago kay Pyra habang mainit niyang tinanggap ang mga bisita. Ambassador Helion, maligayang pagdating sa Saniska. Ikinararangal naming makasama kayo. Naging maayos ba ang inyong biyahe? Tunay nga, prinsesa. Walang kapantay ang pagpapahalaga ng Saniska. Maligayang pagdating sa Saniska. Isa ka na sa mga kaibigan dito. Hindi kailangan mangamba. Salamat po, kamahalan. Isang karangalan na mapabilang dito. Inyong kamahalan! Ang panghimagas para sa piging ay nasira dahil sa isang aberya sa kusina. Ang tray ng panghimagas ay hindi na maisasalba. Ayos lang. Mag-isip tayo ng paraan. Gamitin ang mga prutas mula sa hardin upang lumikha ng simple at marangal na putahe. Kung saan minsan naghari ang kaguluhan, ngayon ay dala ni Prinsesa Pyra ang kaayusan at kumpiyansa. Kamahalan,
Hindi ka panipaniwala ang pag-unlad ng inyong anak na ibalanse niya ang kanyang apoy sa pamamagitan ng habag at lakas. Ikinararangal dapat ito ng Saniska. Kamahalan, lagi naming ikinagagalak na makita kayo sa Saniska. Ang karangalan ay nasa akin na makatayo sa liwanag ng pinakamatingkad na apoy ng Saniska. Prinsesa Pyra, nasaksihan ko ang iyong pagbabago hindi upang maging ibang tao, kundi upang maging pinakamalapit sa iyong tunay na sarili. Ang iyong dating galit at init ng ulo ay naging liwanag. Ang matinding init ay napalitan ng kaaya-ayang init at ito'y isang liwanag na nais kong makasama habang buhay. Kinararangan mo ba akong tanggapin bilang iyong hari? Pinarangalan mo ako, Alter. Ikaw ang naging dahilan ng aking pagbabago. Ang iyong kapanatagan ang nagturo sa akin ng tunay na lakas ng pag-unawa at pagtiyaga. Oo, mula sa kaibuturan ng aking puso. Oo! Ang mainit na prinsesa ng Saniska at ang mahinahong hari ng Riverbend ay nagbukas ng isang bagong yugto. Ang kanilang magkaibang kalikasan ay lumikha ng perpektong balanse at sila ay namuhay ng maligaya habang buhay.